Meron ba kayong lupa na nahihirapan kayong ibenta kasi nakapangalan pa sa inyong mga ninuno? Ninuno. Oo. So guys, this is a very typical problem in the Philippines. Marami tayong mga kababayan na kuwari nangangailangan ng pera, and one of the ways to move forward is makapagbenta ng properties ng family nila. Mhm. Diba? Kaya lang, anong nangyayari? Hindi nila mabenta to kasi nasa pangalan pa to ng mga magulang nila, or worse, yung mga ninuno pa. Wow. Big word. Big word, ninuno. So, pag-usapan natin today, paano ba natin malulutas tong problema na to? Welcome to Legal Guide Philippines, where we simplify the law to help you make better choices. I'm Attorney Erwin Sagala, and I'm with my partner, Attorney Ramon Ramirez. And today, we will be talking about transferring your properties, the properties of your ninuno. Yan. Okay. So, let's get to it. Ano ba yung normal na situation na nangyayari, di ba? Like we said during the first part, no? Ayan na, nangangailangan tayo ng pera. Or, minsan, ang na-experience pa natin palagi, kunwari, yung mga clients natin, nasa abroad sila. Diba? tatawag. Oo. Minsan tatawag yan. Attorney, patulong po kasi hindi namin mabenta. Pero kung taga-abroad, bro, iba ang tono niyan. Oo. Attorney, May twang. attorney, May twang. I need help. Yeah. But essentially, it's the same problem. Yes, Basically. lalo na yung mga yun nga, nasa abroad, they really, wala na naman silang ties dito sa Philippines, gusto nilang i-dispatchahan yung properties nila. Ang nangyayari, kailangan nila ibenta, no? Kaya hindi nila magawa. And understandably, it's very difficult. Kunwari, nasa US ka, nasa Europe, and then wala kang mapagkatiwalaan or matanungan ng maayos dito sa Pilipinas. Oo. And it's also costly, no? Kasi every year nagbabayad yan ng amilyar o ng real property tax, 'di ba? May maintenance yan kung may caretaker ka. So sometimes a lot of people will decide, ay, benta na lang natin kahit na minana natin yan, kina lolo, dispatchahan na natin. Okay? Kaya hindi nila magawa. Before we go into it, bakit ba nangyayari to? No? Bakit ba nangyayari na itong mga kababayan natin hindi nila ma-transfer, no? Or hindi nila naipangalan sa kanila, no? So, usual na mga nakikita natin sa mga clients natin, ano ba? First and foremost, ang pinakaunang rason kung bakit hindi natin na ita-transfer yung properties ng mga ninuno natin sa atin, no, sa ating mga tagapagbana is hindi nila alam, no? They don't know na kailangang i-transfer ang mga properties na to sa mga tagapagmana from yung maon nating mga mahal sa buhay papunta dun sa mga tagapagmana. Hindi nila alam, no? To be fair, kasi syempre pag namatay yung ninuno, kami naman yung nagsasaka. Yes. Kami naman yung gumagamit. Kami So naman pag ang tinanong, gumagamit. o sino ba may-ari? Kami. Oo, kami. Diba? Pero pag tinignan mo yung papel, hindi. Hindi pa, no? So guys, we want to emphasize na even if, sige, tama naman, mag-isa kang anak, kung nga minana mo yung property ng magulang mo, tama naman na under the law, kayo yung may-ari. Kaya lang, yung papel, yung titulo, hindi naman humabol. Kailangang humabol to, no? Hindi automatic na pupunta ka lang pupunta lang tayo sa Register of Deeds, sabihin, ito po yung death certificate ng parents ko, pakilipat na po sa akin yung property. Hindi po ganun yun, no? So, hindi siya automatic. So, one of the reasons is, hindi nila alam na kailangan nilang isettle yung estate nung mga namatay nilang magulang or kamag-anak. Meron din naman, Attorney Ramon. Alam naman. Pero iba naman yung rason. Bakit alam naman, kaya lang, saka na, alam naman ito, nangyari to sa family ko, no? Alam naman ng lahat ng mga taga dyan, ako may-ari niyan, alam nila yan, pero pag tinignan mo yung titulo, hindi nakapangalan. No? So, ano ba ang term natin dyan? Katamaran ba yan? Or parang procrastination? Procrastination. Yan. So, nangyayari talaga yan, guys. It's normal. Another reason kung bakit nangyayari ito is no one takes charge. No? So, kung marami kayong tagapagmana, sino bang mag-take charge? Si kuya ba? Ayaw ni kuya. O busy. Another reason is busy lahat. No? Totoo naman. Which is true. No? Ang pag-settle ng estate, hindi siya parang basta na lang, maglilib ako ng isang araw, tapos na siya. Hindi siya ganun. Medyo mahaba-haba siyang proseso. And kailangan talaga ng gawin siya, no? Tutukan. Okay, another is very typical to. Natatakot yung pamilya, yung mga tagapagmana, yung mga magiging penalties or yung mga babayaran sa gobyerno pag nag-transfer. Totoo rin naman yan. And totoo rin naman yan. Kung hindi nyo na-asikaso, before yung deadline was 1 year. Dapat within 1 year na i-transfer nyo.
ang context niyan, alam mo na kung medyo hirap ka na nga na parang, ko, tuition ng anak ko, o may babayaran dito, and then dadagdag mo pa yan. Dadagdag pa yan. Nakakatakot Oo. naman talagang pag-usapan. Totoo yun. Yes, totoo. So these are yung mga typical reasons kung bakit nangyayari yan. No, ano naman ang mga naging epekto? Dahil hindi pa nakapangalan sa mga tagapagmana, unang-una, hindi nila maibebenta. Yes. So Diba? mahirap ibenta, no? Or yung unang naging epekto, ang nangyayari is, sige, bahala na lang. Diba? May tawag dyan, bro. Anong tawag dyan, bro? The Batman Doctrine. The Batman Doctrine. Bakit Batman Doctrine? Bahala na si Batman. Diba? And again, very, very typical. No? Bahala na mentality. Nangyayari yan. No? Another effect is, mahihirapan yung mga taga-pagmana na magbenta. Kasi, hassle siya sa buyer eh. Diba? Kung ako si buyer, ganda nitong lupain na to pati, sino bang kakausap ko dito? Sabihin, ako po. Sige. Pagtingin ng papel. Pagtingin ng papel. Ikaw ba to? Si ano? Hindi po, yung sa ninunong ko pa po yan. Marami akong gagastusin para lang i-transfer to sa akin. At kung ako si buyer, between you na magulo yung papeles and another lot na malapit na maayos naman yung updated. Ito na lang ako. No? So, mahira. No? Nangyayari talaga yan. Another effect is, ang nangyayari is, hihintay na lang ng buyer. Di ba? Sige, ayaw mo. Hintay tayo ng buyer. Who will buy it at the right price. And siya na lang bahala sa lahat. No? Sa cost and transfer. Nangyayari din yan. No? But, yung chances are much slimmer than if maayos yung papeles. Diba? Yan. So, also, pag nangyari yan, normally, medyo palugi yung presyo natin. Kasi, kung ako si buyer, malalaman ko, ang dami pa palang kailangang asikasuhin dito. Kung ang asking mo 5 million, ano na lang, 1 million na lang. Kasi ang dami kong gagawin. Mahahassle pa ako. Malupit yung tawad na yun. Pero yes, kung sakaling gipitan na. Example diba? lang naman. But yes, minsan palugi. Wala pinagkaiba sa kotse, di ba? Kunwari, bibenta mo. Ba't ganito yung transmission? Ganito yung may mga bangga-bangga. Ang dami ko pa pala nga ayusin yan. Bigyan mo ako malaking discount. True. Yan. So, nangyari yan. And last na effect na yan, kasi nga takot tayo sa magiging epekto. Hindi natin alam kung anong gagawin. Busy tayong lahat. Marami sa mga kababayan natin, they resort to yung mga fixers, 'di ba? Yung mga kakilala. May kakilala ako sa government, matutulungan ka, 'di ba? So, yes, nangyayari 'yun Sometimes na nakakatulong naman. To be fair, may tulong din sometimes. Yes, kaya lang, ang pinupoint out natin, Attorney Ramon, is yung instances wherein hindi nakatulong. Yes. Kinuha lang yung pera and then wala naman nangyari. Or minsan nakatulong naman pero sobrang mahal nung ginastos nila, no? Hindi clear kung bakit 'yun ang ginastos nila. Okay? Or yes, sige, may mga kakilala nga, but hindi naman lahat ng mga kababayan natin may access sa mga kakilala. Yes. Diba? So, hindi siya sustainable. Kumbaga, from a macro perspective, hindi siya sustainable. And actually, that's part of the reason why we keep making these videos. Especially para dun sa mga walang matanungan or walang kakilala na trustworthy yung information na ibibigay. Hopefully, this helps. Yes, exactly. No, so yun yung effects. So how do we go about it? Sige na nga, attorney, alam na namin, kailangan natin gawin yan. So how do we go about it? Okay? First, there's no way to go around it. No? Kailangan talaga mag-undergo ng process of what we call yung estate settlement. Okay? Estate settlement. Ano ibig sabihin ng estate settlement? In a nutshell, ang ibig sabihin ng estate settlement, asikasuhin nyo yung proseso para ma-transfer from dun sa dating may-ari or yung yumao, papunta dun sa tagapagmana. Estate settlement. The process of settling the estate. Parang may logical fallacy yun, di ba? Or something. Anyway, ayan. So, so that's it in a nutshell. Kidding aside, actually, ang dami nating ginawang videos from way back on the process of estate settlement. Yes. If you are interested in the process, please just go to our channel, Legal Guide Philippines, and just type estate settlement. I'm sure lalabas po yung mga previous videos. Yes. But para hindi kayo masyadong lumayo, just in a nutshell, ano ba yung proseso natin, no? Yung proseso natin basically sa estate settlement. Namatay yung mahal natin sa buhay. Kailangan nating number one, ma-determine sino ba yung mga tagapagmana, ano ba yung mamanahin. Diba? And then, after ma-determine natin yon, doon natin malalaman kung ano yung proseso. Diba? Will it be judicial or extrajudicial? Yun, okay? Once malaman natin yon, important din na
habang nangyayari yun, dinidetermine natin yun, important din na magbayad na tayo ng tinatawag nating estate tax. Okay? Meron siyang, so pag may namatay may taong namatay, the state, no, the government, tinatax nila yung privilege na mag-transfer. Mhm. Mhm. Na mag-transfer ng properties from this person to yung heirs niya. Okay? So, kailangan bayaran niya estate tax, and then kailangan natin kumuha ng certification from the BIR na na nabayaran na yung estate tax. Mhm. Once nakuha natin yung certification from the BIR, doon na natin pwedeng i-transfer sa Register of Deeds. Yes. Okay, that's just very in a nutshell. Maraming nangyayari in between, no? But that's just in a nutshell. Okay? Now, you might be asking, yes, marami tayong videos that talking about yung process ng estate settlement, pero para hindi mo na kayong lumayo, we'll give you yung in a nutshell, no? So, kung meron tayong kamag-anak na namatay, ang nangyayari dyan is kailangan nating pagdaanan yung estate settlement process. Kailangan muna nating ma-determine sino yung mga tagapagmana at ano yung mamanahin. Okay? And then we also need to determine ano yung shares nila. Okay? Once ma-determine natin yon, concurrent, no, sabay dyan, kailangan inaalam na natin kung magkano yung babayaran natin na estate tax sa gobyerno, no? So guys, meron tayong tinatawag na estate tax. Hindi siya tax dahil namatay yung tao, ha? It's a tax privilege ng pag-transfer ng properties from one person to yung kanyang mga tagapagmana. Okay? So yun ang nangyayari doon. So kailangan natin bayar estate tax. Once mabayaran natin yung estate tax, kailangan natin kumuha ng certification from the BIR or from the government. Oh, okay na, bayad na to. Bayad na yung estate tax, ha. Wala nang clean na. And saka pa lang natin pwedeng puntahan yung government agency, yung tinatawag natin na Register of Deeds, para i-transfer yung property sa mga tagapagmana. Okay? Ayan. So you may be asking, who can... So sige, okay, attorney, we know yung process, okay, but who can help us? Sino tutulong sa amin? Okay, diyan papasok yung mga tinatawag nating mga estate settlement professionals. So marami naman diyan, no? Generally, mga professionals who do this are obviously mga lawyers, but not all lawyers, not all lawyers are marunong mag-settle ng estate. So please go to lawyers na who really know the process, no, and who do this day in day out. Kasi mga lawyers naman kanya-kanyang specialization, no? So hindi porket kaka-graduate lang ni Nonong na pamangkin mo, alam niya na kagad yung gagawin, no? Or kakapasalan ng bar, no? Baka hindi. At least theoretically, dinadaanan naman siya sa law school. But yung in practice, ibang-iba kasi. And not just lawyers, no? There are other estate settlement professionals, like maybe some accountants or sometimes even yung mga brokers, no? I have no idea how they do it, but hopefully I just hear that they also help, no? So please go to somebody that you trust and has very good batting average in terms of settling estate. Yan. Okay. So let's address yung isang fear ng mga tao na shit, gaano kalaki ba yung babayaran namin? Diba? Naku, madami ng penalties. So guys, hindi ka pa nagsasalita. Mahal naman. Oo nga. Naku, I'm sure maraming babayaran yan. Naku, 19 kopong-kopong pa na namatay yung ko. Guys, meron tayong good news, no? Just very recently, our lawmakers, they came out with yung estate settlement amnesty. No? Actually, hindi na nga lang siya, hindi na siya yung amnesty mismo. Extension na siya. No? So, dati, in-extend siya up to June 2023. First extension. No? Ngayon, may second extension up to June 2025. No? So, guys, please discuss with your estate settlement professional. Paano nyo ba ma-avail to? But what we'd like to share with you is sobrang mas simple na yung proseso, sobrang mas mura na, para hindi ganun kabigat para sa mga gustong mag-transfer ng properties noong mga ninuno nila. Okay? We hope you learned a lot today, no? So, let's settle yung mga estate ng mga ninuno natin, and let's make the most of our estate tax amnesty extension here in the Philippines. Remember, estate tax matters can be complex, and it's always a good idea to consult with a tax lawyer
or visit the BIR for the most up-to-date information and guidance. Yeah. Now, if you found this video helpful, give it a thumbs up and share it with your friends who might benefit from the info. And if you have other legal questions and concerns, please feel free to reach out to us. Or even a legal professional, or visit your local government agencies. Okay, stay informed and make those smart choices. So wasn't that simple? Now go make better choices.